Sa mga oras na iyon ay naramdaman na lamang ni Li Yunxiao na biglang tumigas ang buong espasyo sa paligid niya na para bang tuluyan siyang nagyelo sa loob ng isang napakalaking bloke ng bakal. Sa unang pagkakataon ay seryosong nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad niyang napagtanto na ang tunay na dahilan ng paglitaw ni Dark North Kang Tian ay dahil sa ginawa niyang pagwasak sa Shattered Ice True Armor. Malinaw na naging pabaya siya sa ginawa niyang paglalantad ng teknik na iyon. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay biglang humakbang pasulong si Ruan Yuanzi at sa isang simpleng kumpas ng kanyang kamay ay agad niyang winasak ang nagyayelong puwersang bumabalot kay Li Yunxiao. Bahagya namang nagbago ang ekspresyon ni Dark North Kang Tian at sa malalim na tinig ay tinanong nito si Ruan Yuanzi kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ginawa. Nanatili namang walang emosyon si Ruan Yuanzi habang kalmadong sinabing na ipaliwanag na niya kanina na wala nang kinalaman si Dark North Kang Tian sa usaping iyon. Idinagdag pa niyang kung hindi pa rin ito nakaiintindi marahil ay hindi karapat-dapat ang reputasyon nito bilang isang mataas na elder ng Beiming Dark Palace. Tahimik namang pinagmamasdan ni Li Yunxiao ang sitwasyon. Alam niyang sa dami ng makapangyarihang matatandang expert na naruroon kahit gaano pa siya kalakas ay wala siyang kakayahang makatakas ng basta-basta. Kaya ang tanging magagawa niya lang sa sandaling iyon ay maghintay at mag-isip ng paraan kung paano haharapin ang sitwasyon. Agad na nagdilim ang mukha ni Dark North Kang Tian at malamig na sumigaw. Ayon sa kanya ay taglay ni Li Yunxiao ang isang lihim na teknik na kayang kontrahin ang mga martial technique ng Beiming Dark Palace kaya kailangan niya itong isama pabalik sa kanilang sect. Bahagya namang nagpakita ng pagtataka si Ruan Yuanzi bago kalmadong sinabing napakaraming martial art sa mundong ito. At dahil may mga teknik na umiiral ay natural lamang daw na mayroon ding mga paraan upang kontrahin ang mga ito. Katulad na lamang daw ng mga hand seal na kayang basagin ang Shattered Ice True Armor. Idinagdag pa niyang hindi naman maaaring ipagbawal ng Beiming family sa iba ang paghanap ng paraan upang kontrahin ang kanilang mga teknik. Bago pa muling makapagsalita si Dark North Kang Tian ay isang malakas na tawa ang biglang umalingaw sa kalangitan. Sinang-ayunan ng bagong dating ang sinabi ni Ruan Yuanzi at may pang-uuyang pang sinabi na kung hahabulin agad ang sinumang makakahanap ng paraan upang kontrahin ang isang teknik ay anong klaseng logika ang umiiral sa mundong ito. Kasabay ng mga salitang iyon ay biglang lumitaw ang isang siwang sa kalangitan at isang figure ang dahan-daang lumabas mula rito. Sa sandaling humakbang ito palabas ay agad na bumalot ang isang napakabigat at nakakatakot na aura sa buong paligid dahilan upang makaramdam ng matinding pagkabalisa ang lahat ng naruroon. Sa kabilang banda naman nang makita ang bagong dating ay magalang na bumati si Cheng Haomiao gayong ito lang naman ang kanilang elder na si Dong Menyao. Bilang tugon ay binigyan lamang siya ng taong iyon ng isang tinging puno ng papuri bago tumango kay Ruan Yuanzi bilang pagbati. Kasabay nito ay pinasalamatan niya ang Red Moon City dahil sa tulong na ibinigay nito kay Cheng Haomiao dahilan upang muli na namang umangat ang lakas nito ng isang antas. Ngumiti naman agad si Ruan Yuanzi at sinabing hindi na kailangang banggitin pa iyon dahil sariling pagkakataon ni Cheng Haomiao ang nakamit nitong tagumpay. Samantala ay tuluyang nanahimik ang lahat ng kabataang naruroon. Hindi na sila nang ahas pang gumawa ng kahit kaunting ingay dahil ang sunod-sunod na paglitaw ng mga maalamat na expert ay nagpainit sa kanilang dugo sa pananabik. Ang 3 taong nasa harapan nila ay pawang mga nilalang na kayang magpayanig sa kontinente anumang sandali. Maging sina Little 8 ay nakaramdam na rin ng matinding sakit ng ulo dahil alam nilang ang sitwasyon ay naging labanan na ng mga tunay na higantay sa buong kontinente. At ngayon ay hindi na sila sigurado kung sapat pa ba ang alas na itinago ng kanilang pinuno upang mailigtas sila. Samantala ay malamig na tinanong ni Dark North Kang Tian si Dong Menyao kung nakisali rin ba ito sa kaguluhan para hadlangan siya. Napabuntong hininga naman agad si Dong Menyao bago umiling. Ipinaliwanag niyang wala sana siyang balak lumabas pero dahil kamakailan lamang ay nakapagsaliksik siya ng paraan upang kontrahin ang teknik na ng Beiming Dark Palace ay naglakas loob siyang lumabas. Natatakot daw kasi siyang baka habulin siya kapag nalaman iyon ng kabilang panig kaya ngayon pa lang daw ay humihingi na siya ng proteksyon kay Ruan Yuanzi. Napangiti naman si Ruan Yuanzi habang sinasabi na sa loob ng Red Moon City ay mahigpit na ipinatutupad ang kanilang mga batas. Sino man daw ang lumabag sa mga patakaran ay paparusahan ng walang kinikilingan maging ito man ay isang makapangyarihang expert o elder ng isang dakilang sect.
Pagkarinig yun ay bahagyang nanginig ang buong katawan ni Dark North Kang Tian. Dahil sa pabago-bago niyang emosyon ay kusang kumalat ang malalakas na alon ng kanyang enerhiya dahilan upang biglang bumaba ang temperatura sa buong paligid. Kahit ang mga naruroon ay hindi mapigil ang manginig at sa isip-isip nila ay talagang makapangyarihan ang mga taong nasa harap nila. Ang presensya pa lamang daw ng mga ito ay sapat na para hindi sila mga makagalaw kaya naman mukhang malaking problema daw kung maglalaban ang mga ito. Hindi naman napigil ang mapangiti ni Dong Menyao bago sabihin na ang 8th manifestation ay matagal nang naging kasuklam-suklam sa buong mundo dahil sa kanilang masamang reputasyon. Ngayon ay naglakas loob pa silang manggulo sa dakilang pagtitipon ng Red Moon City kaya para sa kanya ay paghahanap lamang iyon ng sarili nilang kamatayan. Pagkatapos ay direkta niyang tinanong si Ruan Yuanzi kung paano nito balak parusahan ang apat. Kalmado namang sumagot si Ruan Yuanzi na yamang nilabag ng mga ito ang mga patakaran ng Red Moon City ay natural lamang nahaharap sila sa kaparusahang itinakda ng lungsod. Nang marinig iyon ay muling ngumiti si Dong Menyao at sinabing ayon sa mga regulasyon ng Red Moon City ang apat ay dapat mamatay ng walang alinlangan. Sinasadya niyang idiin ang usapan upang pilitin si Ruan Yuanzi na linawin ang magiging hatol. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso ay ayaw niyang makaligtas si Li Yi dahil bukod kay Cheng Haomiao ay ito na lamang ang natitirang kabataang nakarating sa 2-star Martial Emperor Realm. Napansin naman agad ni Ruan Yuanzi ang plano ni Dong Menyao kaya sarkastiko niyang sinabi na ang mga batas ng lungsod ay ang Red Moon City mismo ang nagpapatupad. Kung nais nilang mamatay ang isang tao ay mamamatay ito ngunit kung nais naman nilang mabuhay ito ay mahihirapan pa itong mamatay kahit gustuhin ito. Hindi naman napigilan ni Dong Menyao na murahin si Ruan Yuanzi sa kanyang isipan ngunit sa labas ay malakas pa rin siyang tumawa at sumang-ayon sa sinabi nito. Sa kabilang banda ay malamig namang sinabi ni Dark North Kang Tian na yamang nasa loob siya ng Red Moon City ay natural lamang na igagalang niya ang mga patakaran nito. Ngunit idinagdag ni Dark North Kang Tian na sa sandaling umalis si Li Yunxiao sa Red Moon City at kumilos siya laban dito ay wala ng karapatang makialam si Ruan Yuanzi. Subalit ngumiti lamang si Ruan Yuanzi at sinabing kung may pagtutol man siya ay maaari nila iyong pag-usapan pagdating ng tamang panahon. Gayunpaman dahil kasalukuyang nagtitipon ang mga kabataang henyo ay mas mabuti nang umalis silang dalawa. May halong panunuyang idinagdag pa niyang hindi naman siguro balak ng dalawang elder na manatili roon upang gabayan ang mga kabataan sa martial path. Malamig na sumunghal si Dark North Kang Tian at sinabing ang bulag na pagprotekta ni Ruan Yuanzi kay Li Yunxiao ay isang napakamaling desisyon. Pagkatapos ay sinabi niyang mananatili siya sa Red Moon City at umaasa siyang pag-iisipang mabuti ni Ruan Yuanzi ang ugnayan ng kanilang dalawang panig. Pagkasabi nun ay iwinagayway niya ang kanyang manggas at tuluyang naglaho sa himpapawid. Kasabay ng kanyang paglisan ay unti-unti ring bumalik sa dati ang temperatura ng buong lugar. Sa kabilang banda naman nang makaalis si Dark North Kang Tian ay agad na sumigaw si Jiang Rubing sa direksyong tinungo nito. Galit niyang sinabi na mananatili si Li Yunxiao sa Red Moon City habang buhay at kung may kakayahan si Dark North Kang Tian ay huwag na rin itong umalis sa lungsod habang buhay. Bagamat bagzo lamang iyon ang kanyang galit ay iba ang naging dating ng mga salitang iyon sa pandinig ng lahat. Agad namang nagsalita si Ruan Zimao at sinabing hindi dapat maging padalos-dalos si Jiang Rubing sa pagsasalita. Ipinaalala niyang matagal nang maganda ang ugnayan ng Red Moon City at Beiming Dark Palace kaya hindi sila maaaring makasira sa relasyon ng dalawang puwersa alang-alang lamang sa isang nilalang. Malamig na tumingin si Jiang Rubing kay Ruan Zimao bago sinabing hindi kailanman magiging isang nilalang lamang si Li Yunxiao dahil kaibigan niya ito. Idinagdag pa niyang si Li Yi ang unang sumalakay sa kanya kanina at si Li Yunxiao lang ang naglakas loob na tumulong kaya kung balak nilang isuko ang kanyang tagapagligtas ay dapat siya muna ang unang isuko nila. Agad naman na nagsalita si Ruan Ziling at nag-aalalang ipinaliwanag na tinamaan daw ang kuya niya ng ice through chi kaya hindi nito mailabas ang tunay nitong lakas. Kung hindi lamang daw nangyari yun ay siya mismo ang unang sasagip kay Jiang Rubing kahit pa ikapahamak niya ang sarili. Samantala ay ibinaling ni Dong Menyao ang kanyang tingin sa mga kabataang naruroon bago nagsalita kay Ruan Yuanzi. Ayon sa kanya ang Death God Palace lalong-lalo na ang 8th manifestation na mga miyembro nito ang may kaaway sa buong mundo at isa ng malaking panganib sa kontinente kaya umaasa siyang lilinisin ni Ruan Yuanzi ang kasamaang iyon.
Subalit pagkatapos niyang magsalita ay isang malamig at malungkot na tinig ang biglang umalingaw sa kalangitan. Kasabay nito ay nagsimulang umihip ang malalakas na hangin habang nagtitipon ang makakapal na ulap. Hindi nagtagal ay hindi mabilang na sinag ng liwanag ang nagsimulang magsama-sama hanggang sa mabuo ang isang napakalaking gintong bungo sa ibabaw ng buong lugar. At gamit ang gintong bungo ay malamig nitong sinabi kay Dong Menyao na kung nais nitong alisin ang kasamaan sa mundo ay bakit hindi na lamang siya ang unahin nito. Sa sandali namang makita ni Dong Menyao ang gintong bungo ay bigla siyang namutla at hindi makapaniwalang napasigaw. Kasabay nito ay labis namang natuwa si Little 8 at agad na nagdiwang habang nakatingala sa kalangitan dahil dumating na ang senior brother Yuan nila na maliligtas sa kanilang apat. Nang marinig naman ang katawagang iyon ay lalo pang nagbago ang mukha ni Dong Menyao. Hindi siya makapaniwala na ang nasa harapan nila ay walang iba kundi ang kanya mismong third brother. Alam niya na matagal na itong patay kaya hindi niya maintindihan kung paano ito naging pinuno ng 8 manifestation. Wala namang pasensyang sumanghal ang higanteng gintong bungo at malamig na sinabing napakarami nitong walang saysay na tanong. Ipinaliwanag nitong hindi siya ang pinuno ng 8 manifestation kundi siya lamang ang pangalawang may pinakamataas na posisyon sa organisasyon. Tungkol naman sa iba pang lihim ay sinabi nitong walang anumang mabuting maidudulot ang pag-alam ni Dong Menyao sa mga iyon. Mahigpit naman na kumunat ang noo ni Cheng Haomiao habang pinagmamasdan ang higanteng gintong bungo dahil bilang pangunahing disciple ng Soul Devouring Sect ay wala siyang anumang alaala tungkol sa third brother ni Dong Menyao. Gayunpaman nang makita niya ang Nine Heavens Soul Slave sa himpapawid ay hindi niya napigil ang makaramdam ng matinding pananabik. Alam niyang ang mga gintong Soul Slave ay nahahati sa apat na antas na kung tawagin ay Heaven, Earth, Zuan at Yellow. Ang sarili niyang Soul Slave ay nasa Yellow rank lamang samantala ang higanteng Soul Slave naman sa kanyang harapan ay naglalabas ng aura na tila imposibleng abutin. Bagamat hindi niya matiyak ang eksaktong antas nito ay naniniwala siyang umabot na ito kahit papaano sa Earth rank. Sa kabilang banda ay tila may biglang naalala si Ruan Yuanzi kaya agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabuti niyang tinitigan ang higanteng gintong bungo bago tanungin kung ito ba si Dong Menyao na kinikilalang traidor ng Soul Devouring Sect dahil sa pagpaslang at paglamon sa kaluluwa ng mahigit 20 martial sovereign mula sa sarili nitong sect. Nang mabanggit naman ang pangalang iyon ay agad na natakot ang lahat ng naruroon. Maging ang mukha ni Cheng Haomiao ay biglang nagbago dahil sa wakas ay naalala na rin niya kung sino ang taong iyon. Ito ang pinakadakilang taksil ng Soul Devouring Sect sa nakalipas na siglo dahil isa itong baliw na walang pag-aalinlangang pumatay sa mga expert ng sect para lamang makalikha ng isang heaven-rank Golden Soul Slave. Kasama sa mga biktima ni Dong Menyao ang kanyang mga kaibigan, mga kapatid sa sect, maging ang sarili niyang ama na dating Vice Sect Master at isa pang Vice Sect Master. Ang lahat ng kanilang mga kaluluwa ay naging bahagi ng kanyang Soul Banner. Maging ang Sect Master na si Wang Fubi ay hindi rin nakaligtas sa kanyang pag-atake. Gayunpaman nagawa ring gumamit ng napakalakas na kapangyarihan ang Sect Master kaya napatay si Dong Menyao. Dahil dito ay itinuring ang pangyayaring iyon bilang pinakamalaking trahedyang sinapit ng Soul Devouring Sect sa loob ng halos isang siglo kasabay ng isang misteryong hindi kailanman nalutas. Walang sino man ang nag-akalang ang taong inakalang matagal ng patay ay buhay pa pala at naging miyembro pa ng 8 manifestation. Ang higit na nakapanghihilabot ay ang katotohanang pangalawa lamang ito sa ranggo ng organisasyon. Kaya naman hindi maiwasang mapaisip ang lahat kung gaano ba talaga kalakas ang tunay na pinuno ng 8 manifestation. Habang nagbabago ang anyo ng higanteng gintong bungo sa kalangitan ay muli itong nagsalita sa malamig ngunit malinaw na tinig. Binalaan nito ang lahat na sinumang mangangahas na magtangka sa mga miyembro ng 8 manifestation ay paliliguan niya ng dugo ang buong sekta nito. Samantala sa loob ng mansyon ng City Lord ay may paghamak na sinabi ni Ruan Hangyo na talagang nagsasama-sama ang mga magkakapareho ang ugali. Pagkatapos ay tinanong niya si Jiang Churan kung paano nito balak harapin ang sitwasyon at kung ano ba talaga ang ipinadala nitong pribadong mensahe sa kanyang kapatid na si Ruan Yuanzi. Ngumiti lamang si Jiang Churan at ipinaliwanag na sinabi niyang kumilos lamang ayon sa sitwasyon sila Ruan Yuanzi. Maliban na lamang kung tiyak na kayang paslangin ni Ruan Yuanzi ang lahat ng miyembro ng 8 manifestation na naruroon ng sabay-sabay.
Nilinaw pa niya hindi ito dapat na makipagdigma sa kanila dahil ang 8th manifestation ay parang mga multong mahirap hulihin. Kapag alam nilang hindi sila mananalo ay agad silang tatakas at babalik lamang upang manggulo muli sa ibang pagkakataon. Dagdag pa rito ang kanilang pinuno at si Dongmen Yuan pa lamang ay sapat na upang maging malaking problema para sa Red Moon City kaya hindi sila maaring magpadalos-dalos ng desisyon. Hindi naman nasiyahan si Ruan Hangyo sa paliwanag na iyon at sinabing kung makikipagkompromiso pa rin sila kahit naglakas loob ng manggulo ang 8th manifestation sa mismong harapan ng Red Moon City ay magiging katatawanan lamang sila sa buong mundo. Sa tingin niya ay mas mabuting hulihin sina Dongmen Yuan at ang iba pang miyembro ng 8th manifestation upang magpakita na ang kanilang pinuno at mahuli na rin nila ito. Sa ganoong paraan ay tataas din daw ang imahe ng Red Moon City sa 6 na iba pang pinakamalalaking sect sa kontinente. Napailing naman agad si Jiang Churan at mapait na ngumiti. Ipinaliwanag niyang hindi pa nga tiyak kung mapapalabas nila ang pinuno ng 8th manifestation. At isa pa kahit lumitaw man ito ay wala pa rin silang kasiguraduhang mapipigilan nila itong makatakas. Bukod sa pambihira nitong mga assassination technique ay napakahirap din itong hulihin kahit harap-harapan pa silang magharap. Sa huli ay napabuntong hininga na lang si Jiang Churan at hindi napigil ang murahin ang sarili dahil wala siyang magawa sa kabila ng pagiging sect master niya. Para pa sa kanya ay wala na siyang nagawang mabuti kaya minsan ay gusto na lamang niyang iwan ang lahat at malayang maglakbay sa pagitan ng buong kontinente. Samantala sa tuktok ng Bright Moon Pavilion ay pinatatag ni Ruan Yuanzi ang kanyang isip bago malamig na nagsalita. Sinabi niyang sapilitang nakialam sa labanan ng mga tauhan ng 8th manifestation at lubusan nilang binaliwala ang mga batas ng Red Moon City. Dahil dito ay kailangan nilang tanggapin ang kaparusahang itinakda ng Red Moon City kaya kahit sino man sila ay dapat silang manatili sa lungsod at tahimik na hintayin ang magiging hatol. Nang marinig iyon ay agad na sumanghal si Dongmen Yuan at sinabing kung may dapat parusahan ay walang iba kundi ang City Lord ng Martial Flame City. Ayon sa kanya ay naglakas loob itong magpakawala ng nakamamatay na pag-atake laban sa miyembro ng Death God Palace at isang malaking kalapastanganan iyon. Tinanong pa niya kung ang pagtitipon ba ng mga prodigy ay nangangahulugang maaari na lamang silang basta-basta pumatay ng sinuman. Kumislap naman agad ang malamig na liwanag sa mga mata ni Ruan Yuanzi bago niya tinanong kung may namatay nga ba dahil sa nakikita niya ay wala namang pinaslang si Leon Xiao bagkus ang batang si Li pa nga ang kumitil ng 2 buhay. Sinabi niyang wala itong karapatang magbintang ng walang anumang katibayan. Sa kabilang banda ang sapilitang panghihimasok ng mga tauhan ng 8th manifestation ay malinaw na nakita ng libo-libong nilalang kaya iyon ang tunay na paglabag sa mga patakaran. Pagkatapos ay nagmungkahi siyang gisingin na lamang si Li Yi at hayaang magkaroon ito ng patas na tunggalian laban kay Leon Xiao nang walang sinumang makikialam. At kung sa pagkakataon daw na iyon ay naglakas loob pa ring pumatay ang City Lord ng Martial Flame City ay sa kanila ito parurusahan ayon sa batas ng Red Moon City. Galit naman na sumagot si Dongmen Yuan at sinabing kung ganoon ay wala siyang pagtutol sa laban ngunit si Little 8 ang dapat na tumanggap ng hamon imbis na si Li Yi. Nilinaw pa niya na bagamat may limitasyon sa edad ang pagtitipong ito ay hindi naman gaanong matanda si Little 8 kumpara sa iba. Isa pa ay mayroon na raw matagal na alitan ang Death God Palace at si Leon Xiao kaya mas mabuti nang gamitin ang laban na iyon upang tuluyan ng tapusin ang lahat sa pagitan nila. Agad namang nagsalita si Leon Xiao at sinabi kay Ruan Yuanzi na huwag itong makinig sa mga walang basihang salita ni Dongmen Yuan. Ipinaliwanag niyang hindi niya kailanman nakilala ang mga taong kasama nito kaya imposibleng magkaroon sila ng anumang alitan. Nang marinig iyon ay tumanggo si Ruan Yuanzi at saka binalingan si Dongmen Yuan. May bahagyang panunuyang sinabi niyang mismong si Leon Xiao na ang nagsasabing nagsisinungaling ito. Mabilis namang nagalit ang higanteng gintong bungo sa kalangitan at malamig na sumagot. Sinabi nitong maaaring walang alitan si Leon Xiao sa kanila ngunit sila mismo ay may malalim na galit sa ating bida. Tungkol naman sa dahilan ay wala na itong karapatang malaman pa dahil ang kailangan lamang daw nitong gawin ay lumaban. Kapag nanalo raw ang ating bida ay mabubuhay ito ngunit kung tatanggi itong lumaban o matatalo ay kamatayan lamang ang kahahantungan nito. Pagkatapos ay ibinaling ni Ruan Yuanzi ang kanyang tingin kay Leon Xiao at tinanong kung ano ang pasya nito.
Ipinaalam pa niyang habang nasa loob pa ito ng Redmond City ay kaya niya itong protektahan, ngunit sa oras na umalis ito sa lungsod ay wala na siyang pananagutan sa kaligtasan nito. Hindi pa man nakasasagot si Leon Xiao ay agad nang nagsalita si Jiang Rubing at mariing sinabing hindi siya sang-ayon. Pagkatapos ay binalingan niya si Leon Xiao at hinikayat itong manatili na lamang sa Redmond City upang mag-cultivate ng tahimik. Ayon sa kanya ay ang Redmond City ang may pinakamayamang spiritual chi sa buong Eastern Region. Sa loob lamang ng ilang dekada ay tiyak na maaabot nito ang tugatog ng kapangyarihan, at kapag dumating na ang panahong iyon ay maaari na nitong hanapin si Dark North Kang Tian, pati na rin ang hangal na si Dongmen Yuan. Nang marinig iyon ay agad na nagdilim ang mukha ng maraming nilalang. Sa kanilang pananaw ay tila lantaran nang ipinapakita ni Jiang Rubing ang kanyang nararamdaman kay Leon Xiao, kaya napapatanong na sila kung para saan pa ang tournament kung may napili na pala ito. Hindi naman napigilan ni Ruan Hangyo na kumunat ang noo. Hindi siya natuwa sa mga sinabi ni Jiang Rubing at inisip niyang talagang nagsasalita ito nang hindi iniisip ang magiging epekto sa kanila. Para sa kanya ay hindi angkop sa isang dalagang tulad nito ang ganoong asal, dahil maaaring pagtawanan lamang sila ng buong mundo. Sa kabilang banda ay kinamot lamang ni Leon Xiao ang kanyang ulo bago napangitin ng mapait. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dongmen Yuan at sinabing kung maaari ay igalang naman nito ang kanyang opinyon at hayaan siyang magpasya sa sarili niyang mga usapin. Kasunod nito ay may pang-uwiyang pa niyang tinanong kung umabot na ba sa heaven rank ang soul slave nito at bakit mayroon pa itong panahon upang makialam sa buhay ng ibang tao. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon ay tuluyang nabalot ng katahimikan ang buong lugar. Halos mabuka ang bibig ng lahat sa sobrang pagkabigla. Walang sino man ang nag-akalang may lakas ng loob si Leon Xiao na kausapin ng ganun si Dongmen Yuan. Para sa kanila ay para na itong naghahanap ng kamatayan. Sa sandaling iyon ay tuluyan nang nagliyab sa galit si Dongmen Yuan. Malakas itong sumigaw at isang gintong kidlat ang agad na bumaril mula sa higanteng soul slave patungo kay Leon Xiao. Nang makita iyon ay agad na nagbago ang ekspresyon ni Ruan Yuanzi. Galit niyang sinigawan si Dongmen Yuan at sinabing talagang naglakas loob itong magtangkang pumatay ng isang nilalang sa mismong harapan niya, kaya karapat-dapat lamang itong maparusahan. Samantala ay lihim namang napangiti si Leon Xiao, gayong sinasadya niya talagang galitin si Dongmen Yuan dahil alam niyang sa ugali ng taong ito ay tiyak nakikilos ito kapag naudyukan. Sa ganoong paraan ay mapipilitan ang Redmond City na protektahan siya upang mapanatili ang kanilang reputasyon. At hanggat nagkakaroon ng alitan ang dalawang panig ay mayroon pa siyang pagkakataong humanap ng paraan upang makaalis. Gayunpaman ang gintong kidlat na pinakawalan ni Dongmen Yuan ay hindi lamang naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan ng kidlat, kundi may kakayahan ding direktang umatake sa spiritual sea ng kalaban. Sa oras na tamaan nito ang isang tao ay halos tiyak na kamatayan ang kahahantungan nito. Nagpakita rin ng galit si Ruan Yuanzi habang matalim na nakatitig kay Dongmen Yuan, ngunit sa kabila nito ay nanatili lamang siyang nakatayo at walang anumang ginawang hakbang. Nang mapansin yun ay agad na nanigas ang mukha ni Leon Xiao. Doon lamang niya napagtantong wala palang balak si Ruan Yuanzi na iligtas siya at hahayaan lamang siya nitong tamaan ng atake. Kasabay nito ay napasigaw na sa takot si Jiang Rubing at mabilis na sumugod pasulong upang tulungan siya, ngunit agad itong pinigilan ni Ruan Ziling. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan ay wala nang ibang pagpipilian si Leon Xiao kundi ilabas ang kanyang pinakamalaking alas kahit pamabunyag ang lahat ng kanyang lihim. Ngunit bago pa man siya makakilos ay isang balingkinitang kamay ang biglang hamampas pababa at sinalubong ang gintong kidlat. Sa isang malakas na pagsabog ay nagkalat ang liwanag sa lahat ng direksyon at ang kasunod na shockwave ay marahas na yumanig sa katawan ng lahat ng naruroon, dahilan upang magulo ang kanilang chi at dugo. Galit naman na umungol ang higanteng gintong bungo at tinanong kung sino ang nang-ahas na makialam sa kanyang ginawang pag-atake. Habang nagsasalita ito ay patuloy na nagbabago ang anyo ng bungo at lalo pang naging mabangis ang ekspresyon nito. Maya-maya pa ay isang magandang babae ang dahan-daw ang lumapag sa harap ni Leon Xiao. Nakalaylay ang mahaba nitong buhok sa kanyang mga balikat at nakasuot ito ng mapusyaw na kulay rosas na kasuotan na lalo pang nagbigay diin sa kanyang balingkinitang baywang. Kasabay ng kanyang pagdating ay isang kaaya-ayang tinig ang banayad na umalangaw-ngaw sa buong lugar.
At parang musika ito na paulit-ulit tumutunog sa kanilang mga tainga kaya naman nagdulot iyon sa kanila ng matinding katahimikan. Si Leon Xiao naman na kanina lamang ay handa ng lumaban ng patayan ay mabilis na kumalma at pagkatapos nun ay mahinahon niyang sinabayan ang mga salitang binibitawan ng babae. Tila iisa ang kanilang mga sinasabi na para bang minsan na nilang binanggit ang mga salitang iyon.